Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, I'm calling the session to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato O. Linatok, Honorable Nonato Monfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. Invocation? Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. All my life, I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Don't leave me, oh Lord. Please remain standing for the singing of the national anthem. Me,
Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Gandang umaga po sa inyong lahat. Reading of the minutes of the preceding session. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Chair. Considering that we all have copies of the previous minutes, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the preceding session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Puwa is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat ng ating mga bisita. May I ask our Secretary to read the committee report? Mr. Secretary, please read the committee report. Committee report, kautusan bilang 2014-01, Re. Kautusan nag-aata sa lahat ng dayuhang nagnanais manirahan ng permanente, mangupahan at makikitira sa bahay ng kamag-anak o kakilala na magpalista o magpatala at magbigay ng biodata sa tanggapan ng barangay bago tuluyang tumira o makitira sa barangay. Adopted by the Sangguniang Barangay, Barangay San Isidro. Forwarded by the Barangay Chairman Apolonio Sarmiento to the City Vice Mayor Honorable Eric B. Africa. Findings. Pursuant to Section 57 of the Local Government Code of 1991, the Sangguniang Barangay of San Isidro forwarded to the SP, kautusan bilang 2014-01, kautusan nag-aata sa lahat ng dayuhang nagnanais manirahan ng permanente, mangupahan, at makikitira sa bahay ng kamag-anak o kakilala na magpalista o magpatala at magbigay ng biodata sa tanggapan ng barangay bago tuluyang tumira o makitira sa barangay. The said ordinance was enacted in their objective to know the identity of people who come to their barangay as new residents. It requires the registration and submission of biodata of people who wish to live in the barangay as permanent or temporary residents. It also aims to protect their own constituents from people who may come to their barangay with regulatory records. It is provided in Section 391 of the Local Government Code of 1991 that the Sangguniang Barangay is the legislative body of the the barangay shall enact ordinances as may be necessary to discharge the responsibilities conferred upon it by law or ordinance and promote the general welfare of the inhabitants thereon. Recommendation. After study of this ordinance, this committee found the same to be within the powers of the barangay and recommends the passage of a resolution concurring the approved kautusan bilang 2014-01 of Barangay San Isidro. Next, committee report of the same barangay. Kautusan bilang 2014-02. Re, kautusang nag-aata sa lahat ng mga dayuhang negosyante na naglalako at namimili sa iba't ibang produkto na magpalista o magpatala sa opisina ng barangay bago tuluyang mamili o maglako ng iba't ibang produkto sa barangay. Adopted by Sangguniang Barangay, Barangay San Isidro, forwarded by the Barangay Chairman
Honorable Apolonio T. Sarmiento del City Vice Mayor, Honorable Eric B. Africa. Findings. The Sangguniang Barangay of San Isidro forwarded to the SP Kautusan bilang 2014-02 Kautusan nag-aata sa lahat ng mga dayuhang negosyante na naglalako at namimili ng iba't ibang produkto na magpalista o magpatala muna sa opisina ng barangay bago tuluyang mamili o maglako ng iba't ibang produkto sa barangay. Pursuant to Section 57 of the Local Government Code of 1991, this committee to which this matter was referred reviewed this barangay ordinance and believes that this was enacted in their aim to protect their residents from people who come to their barangay to engage in an unscrupulous business activity. It is provided in Section 391 of the Local Government Code of 1991 that the Sangguniang Barangay is the legislative body of the barangay shall enact ordinances as may be necessary to discharge the responsibilities conferred it upon it by law or ordinance and promote the general welfare of the inhabitants thereon. Recommendation. Having found this ordinance to be within the powers of the Sangguniang Barangay, this committee recommends the approval of the passage of a resolution concurring the approved kautusan bilang 2014-02 of Barangay San Isidro, Lipa City. Respectfully submitted, Honorable Joel D. Pua, Chairman, Honorable Nonato Armonfero, Member, and Honorable Raul A. Monte Alto, Member. All signed the committee report. All signed the committee report. Motion? Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Discussion. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Chair. Ilang katanungan lamang po. Dito po ba sa dalawang ordinansa na ito na ipinasa ng barangay, nagpataw po ba sila ng kaukulang penalty o kaparusahan? Wala po silang penalty dito nilagay dahil ang kahilingan lamang po nila ay dito sa kauna-unahan po ay kailangan lamang po na magpatala. Gusto lang po nila masigurado na lahat na po na mga dumadating sa kanila o mga namimili ay nakapagpalista ng tao, sa ganun po, namomonitor po nila yung mga taong dumadating sa kanila. So sakali po na hindi po sila magpalista, ano po ang pwede pong gawin sa kanila? Sabi po sa amin ni Kapitan, hindi man po nila pagbibigyan ng mga penalty o ano, kumbaga iimbestigahan lang nila o kaya paalisin muna nila o pagpapalistahin lamang nila, yun lamang po. Pangalawang katanungan ko po, ito pong dayuhan, paano po nila dinefine o paano po nila sinabi na ang isang tao po ay dayuhan? Ano po? Yung pong dayuhan Opo. na terminology po nila, paano po nila dinefine? Paano po malalaman ng isang tao po na namimili o naglalako o nais manirahan ay isa pong dayuhan? Ayun po. So, sa amin pong pag-uusap ni Kapitan, yung Barangay San Isidro naman po ay looban, halos ng mga tao po doon magkakakilala na. So, pagka dumating po kayo doon, kilala na po agad kung sino po yung mga dayuhan. So kapag po isang araw residency, dayuhan po ang category po niya or ano po kaya? Hindi po. Yung mga permanente pong titira ng mga dayuhan. Kumbaga makikita na po sa loob po ng mga isang linggo, isang buwan, yun po yung mga dayuhan titirang sabi po nila. Nakalagay po kaya ito doon sa ordinansa po nila? Wala naman po na ilagay nila doon. Kasi kung ang pagbabasihan po kasi natin ay ang pagkilala, ito po ba'y mayroon pong parang tinatawag nating retroactive effect? Halimbawa po naging applicable po ito, meron po ba itong pagpapalista na gagawin sa mga presently dayuhan na ngayon kung halimbawa 1-2 weeks na po silang nakatira or kung ano man po yung ginamit pong pagpapakilala ng isang dayuhan? As of now daw po, nagpaikot na sila sa mga kanilang mga, kumbaga, yung mga konsel kada purok. Kumbaga, nagpasabi na daw po sila doon na magpalista pa po yung mga bagong tumitira pa lamang doon at ang magpakita ng mga biodata, mga voters ID, kung ano man, na mapagkilanan nila. So parang meron nga pong retroactive effect po ito sa pagpapalista po sa kanila. Opo, at sa ganun din daw po, malaman nila ang bilang mismo ng mga tao nakatira sa kanila. If that is the case, Mr. Chair, I would like to recommend sana na upon concurrence po natin dito ay lagyan po natin ito ng
kung may retroactive effect, ay ilagay po natin kung this ordinance will apply, lalo na po doon sa mga naninirahan, to residents, permanente man, nangungupahan, nakikitira, na mayroon pong certain number of days or weeks or months na naninirahan sa barangay para naman po masabi na yung iba po ay hindi na ho kasama sa category na to. Baka po kasi meron siyang iba, mga 2 years na, 3 years na, are they still considered as dayuhan kung hindi sila taal na taga ron? Ang nakalagay naman din po, for purposes of election, 1-year residency ang prescribe po ng LGU code natin. Pero parang wala po ako nakikita na category ng non-resident or resident in a particular place for other purposes apart from election. So, yun lang po siguro ang po pwede kong mairekomenda para hindi rin po masabi na yung pong ordinansa nila ay parang nakakasaklaw po against the privacy of the residents po ng ating barangay. Okay po. Maganda po yung sabi po ng ating konsehal at sa mo masigurado po natin. So, Any further discussion? Objection? Hearing none, the committee report is hereby adopted. Next committee report, the Honorable Puwa is recognized. Ulit. Provided sir na Mr. Chair na mayroon naman po lahat kopya ng committee report, I move that we dispense the reading. There's a motion and a second, seconded by the Honorable Linatok. Hindi pala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Motion. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded discussion, objection, hearing none. Committee report number 204-010 is hereby adopted. Unfinished business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1, supplemental budget pa Barangay Quezon. Committee, refer to the Committee on Appropriations. Number 2, kautusan bilang 05-2013 adopted by Sangguniang Barangay Tambo. Creation of position, Executive Assistant. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Good Government. Number 3, Barangay Ordinance number 2014-001, revised ordinance requiring all employees and/or workers of factories, contractors, and other business entities except Barangay San Lucas resident operating within the jurisdiction of Barangay San Lucas to secure their own individual barangay working clearance and imposing corresponding fee thereof. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Committee on Trade and Industry and Labor. Number 4, request for ratification of contract of services entered into by and between the City Government and Dr. Eleanor A. Gamo, Consultant on Health Services. Refer to the Committee on Good Government. Number 5, request for the ratification of contract of services entered into by the City Government and Attorney Percival D. Brigola, Consultant on Investment Promotion. Refer to the Committee on Good Government. Number 6, request for the ratification of contract of services entered into by and between the City Government and Mr. Ruben Gamboa, Consultant on Social Services. Refer to the Committee on Good Government. Number 7, request for the ratification of contract of services entered into by and between the City Government and Ms. Eva Y. Suarez, Consultant on Education. Refer to the Committee on Good Government. Number 8, reclassification request from residential to commercial use of Ms. Michelle M. Fabi. Refer to the Committee on Land Utilization. Number 9, request for a reclassification of Asian Cathay Finance and Leasing Corporation. Refer to the Committee on Land Utilization. Number 10, reclassification request from agricultural to residential use of spouses Eliseo Kamaganakan and Ruth Mendoza. Refer to the Committee on Land Utilization. Number 11, request of AFP Commander General Major General Raul Dimatatak for an exemption of amusement tax from the proceeds of their show dubbed as Disney Tales for a Cause.
Refer to the Committee on Games and Amusement. And number 12, letter of Mr. Raul Deseo, Lips Moda, President, to City Councilor Honorable Donato O. Linatok regarding their proposal on the route Pangaw SM Lipa City via Balintawak to help ease the traffic in the city of Lipa. Refer to the Committee on Traffic. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Joel Pua is recognized. Committee report number 2014-001. Mr. Chair, move for the passage of a resolution concurring the approved kautosan bilang 2014-01 of San Isidro with with the recommendation that all residents for a period of 1 year 6 months. Pwede na 6 months. 6 Ah. months, 6 months. 6 months. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Pua is recognized. Good morning. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the approved kautosan bilang 2014-01 of Barangay San Isidro with retroactive effect covering existing residents with less than 6 months already residing with less than 6 months prior to the approval of this ordinance. Any second to the motion? Seconded. Jointly moved by the Honorable Linatok and Joel Pua. Any second? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Discussion? For third and final reading po ito. Will you please explain the second motion? Any further discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the approved kautosan bilang 2014-02 of Barangay San Isidro. With Any recommendation. second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Violeta Valerio with an area of 400 square meters located in Barangay Bagong Pook from agricultural use into commercial use. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. The Honorable Linatok is recognized. Kasi ano muna? Privilege. Privilege. Mr. Chair, kaya po tayo tumindig dito ay nakita po natin na meron pong nakahain muli sa atin na pagpapa-aproba ng isang consultant on education. Ito pong consultant na ito ng education ay siyang tumatayong dean ng College of Criminology ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Ang isang kolehiyo po dapat ay hindi consultant ang kanyang item. At ito po ay kung sakasakaling hindi mapapatigil ang pag-ooperate, pagtanggap natin at pag-offer ng kurso ng criminology, sa darating na taon ay baka tayo ay obligahin na magpatayo ng isang departamento ng criminology at maglalagay na rin tayo dapat ng mga laboratories nito. Ito po ay bilang karanasan sa isang
institusyon na mayroong kurso na criminology, ito po ay maglalaan ng napakaraming halaga muli ng pera para ma-establish ang isang departamento ng criminology. Dahil sa ngayon po ay hindi siya kasama doon sa budget na kung saan ay para ito ay na-create bilang isang additional department. Sapagkat yun nga po ang tinatanong ko noong una pa, na ang nag-approve lamang po ng creation ng College of Criminology ay ang Board of Trustees. Although today, by this time, I am a member of the Board of Trustees, yung pong nakaraang Board of Trustees ay kinreate nila yung College of Criminology without the concurrence of the Sangguniang Panlunsod. Kaya nga po ay walang budget na nai-allocate para sa College of Criminology. At akin din pong tinatanong kung saan pupunta ang magsisipagtapos ng College of Criminology. Iisa lang po, pagpupulis. Sa ngayon po, kahit noon pa, ang isang magpupulis kahit anong kurso ang iyong tinapos ay maaari. Ano? Kaya nga po sa pagtatayo ito ng College of Criminology, magdadagdag lang tayo ng gastos. Ano po? Na ang tanging layunin ay ang pagpupulis. Ito po ay isang katotohanan na kailangan nating magdagdag ng pondo para dyan. Dahil yung ating mga faculty na ginagamit dyan ay wala pong naka-budget talaga para sa kanila. Kaya po tayo nagkaroon ng deficiency na mahigit 4 na milyon noong nakaraang taon. Kaya nga po ay sa halip na tayo ay magpatuloy sa pag-o-offer ng College of Criminology, dapat po ay mas palakasin na lang natin yung makakapag-provide tayo ng mga graduates na pwedeng matanggap sa napipintong pagbubukas ng mga call centers ng SM at saka ng Fiesta World Mall. Sapagkat katatapos lamang po nating i-endorso sa Philippine Economic Zone Authority ang Fiesta World Mall at ang SM na magkakaroon tayo ng may mahigit 3,000 na pangangailangan sila para sa call center. Sa ngayon po'y hindi nakahanda ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa para diyan. Ang sinasabi ko po'y magkaroon ng tie-up ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, ang Fiesta World Mall at ang SM. Sa halip na tayo magpatayo ng laboratory ng criminology, magpatayo na lang tayo ng speech laboratory upang nang sa gayon mas mahasa natin ang magsisipagtapos natin ng ating Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Dahil sa mas maganda po na improve natin yung ating IT, yung ating AB Mascom or AB Communications, Management, yung ating mga kursong 4 years, at sila ay mabigyan ng English Fluency Program, English Proficiency Program, magkaroon ng speech laboratory sa halip na criminology laboratory. Sapagkat sabi ko nga po, kahit kayo pumunta sa DOST, sa DOLE, wala po sa top 20 na courses ang BS Criminology na kinakailangan ngayon na in demand. Kahit po sa buong mundo, hindi po in demand ang BS Criminology. Kaya po sa aking pagtinding na ito, Mr. Presiding Officer, minumungkahi ko po na tayo magpasa ng isang resolution na ating hinihiling sa Board of Trustees na tanggalin na ang BS Criminology at palakasin natin ang paghahanda para sa pangailangan ng mga call center agents dito sa lungsod ng Lipa, Mr. Chair. Refer to the Committee on Education. The Honorable Raul, discussion? The Honorable Katipon is recognized. Is the Honorable Linatok willing to be interpolated? Doon gaho, kailan gaho na open ho yung College of Criminology. Ito po ay nai-offer nitong taong ito, 2014-2015, school year 2014-2015. Base ho sa isang kuwan ng school ng parang school board ng Board of Trustees, Board of Mr. Trustees. Chair. So nirekomenda ho yan sa Sanggunian. May approval ho sa Sanggunian. Hindi po ito dumaan sa Sangguniang Panlunsod. Ang akin nga pong Mr. Chair na minumungkahi noon nung nakaraang termino na ito dapat ay dumaan makungkor ng Sanggunian sapagkat kakailanganin ng dagdag pondo. Dahil po ito'y creation. Creation po ito eh.
Naulit nyo kanina, ano hong power ng board na maglagay ho ng din sa... Sa ngayon po, walang din. Sabi na nyo item. kanina na yung isang Umaakto. konsultan ay nag-acting as din. Opo. Yun hong legalidad dyan. Paano ho nagawa nila na Ay di yun ang po isang ay, consultant na Mr. gawin Chair, nilang din? yun po ay parang OIC. OIC. Pero sa ngayon po talaga ay wala akong nakikitang malinaw na framework ng Departamento ng BS Criminology. Ano ho? Wala akong nakikitang So, matibay na framework. sino ang nag-designate? Ang chairman ng... Ito po ay di sa pangangasiwa ng college administrator or college president, Mr. Chair. So, meron hong power a college president from the board na ito ang isang consultant na i-designate as a working dean ng College of Criminology. Ito nga po yung nangyari nung nakaraang termino na hindi pa tayo ang chairman ng Committee on Education. Na ito ay noon pa ay atin na pong binubuksan. Na sinasabi ko nga pong hindi ho maaari na ang isang departamento ay OIC. Hindi ho yung kagaya dahil ang education ay kung bagamat yan ay OIC, ano? Dapat siya ay meron ding isang item. Sa pagkakataon pong ito, ang umaaktong din ng criminology ay isang consultant. Kaya nga po. Ano po? Ang tingin ko ho dyan, kasi hindi naman porket hindi ka criminology, hindi ka magiging pulis eh. Tama po. Ang pagpupulis po ay ikaw ay qualified kung ikaw ay may degree, ng 4 years degree. Kahit ka-commerce, kahit education, basta na ipasa mo yung NAPOL Kahit po nurse. Kahit nurse, mas mabilis nga ho yung electrical engineering maging bumbero yung nurse na maging BGMP. Dahil sa local government ka sa DILG naman ho yan ang mga kailangan ho nila. So pag-aralan ho mabuti ng at una ho muna, yung consultant dapat hindi na siya umakto sa ngayon na siya din ng criminology at pag-aralan ho ng committee ng edukasyon na kung paano ipatatawag ang ating, hindi na ho tayo magre-resolution. Yun na lang ang inyong committee ba ay may power na para ho pag-aralan kung anong mga nararapat na mga subject pa ho dyan o anong course pa ho na except sa criminology na sinasabi ho nyo. Ako hindi against doon sa kuwan ng criminology. Ang kuwan ko lang ho diyan, kung nakikita ho niyo yung Lipa Public College na yan, na dating Lipa Public College, way back, ito ho ikuha ng 1994, na panahon ho namin na kung si Albibong. Ito ho ay isang kolehiyo para sa mga taga-lungsod ng Lipa. At ito ho ay kinuwan ng city government para ho makapag-aral ang mga indigent ng taga-Lipa, na ito ho ay talagang libre matrikula. Ang akin lang ho diya, sana'y masusugan ho natin na maamyendahan natin ho yung sa pamamagitan ng board na baka ho po pwedeng gawin nating 70-30 na yan. 70% lihitin mong Tagalipa at bigyan natin ng 30%. Dahil may mga BSU na naman. Kasi crowded na ho, masyadong malaki na nga ho yung populasyon. Tapos ang courses pa nga ho, hindi adapt doon sa atin yung sinasabi na maglalagay tayo ng criminology, wala naman tayong mga facilities ng training ng kung ano ng laboratory. Kaya ho ito'y maganda na nabuksan ninyo at mapag-aralan din ho ng inyong committee. Yes, Mr. President. Privilege or discussion? Discuss the Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, maganda po yung panukala ni Kagawad Don Linatok. Lalo na po yung sinasabi niya na instead na dalhin natin sa mga laboratory ng criminology, ang pondo ay dalhin natin sa isang English proficiency program. Sapagkat totoo po, mas in demand ang mga call centers ngayon. So, naniniwala po ako doon. Ang problema lang po ay na-open na natin itong ating criminology course. Ilan po ang nag-enroll? Mr. Chair, Sa sa ngayon po, kalukuyan. ang alam ko ay may nasa 120 Wow. first year. First At palagay ko po sa panahong ito, pinakatamang itigil ang pag-offer nito habang wala pa silang mga major subjects. Sapagkat sa first year po ay puro minor subjects, isang eskwelahan din lang naman po pupunta sa
isang kolehiyo lamang uli sila. Kaya ho, makikredit pa din lahat ng minor subjects na nakuha na nila. So walang masasayang dun sa mga first year students na sila ay madidelay kung sakaling sila ay lumipat sa ibang kurso at kung ang sabi nga kung pulis talaga ang kanilang gusto na kurso, pwede naman sila magpulis basta graduate sila ng isang degree course. Yes, Mr. Presiding Officer. So walang masasayang sa panahon ng estudyante na nag-criminology ngayon at sila ay dadalhin sa ibang course ng KLL. Yes, Mr. Chair. Ayan. That's all, Mr. Chairman. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho. Gusto ko lamang din sundan ho yung sinabi po ni Consejero Raul Monte Alto kasi narinig ko nga ho na meron hong almost 120 students po ang madi-displace kung sa panahon ngayon ay tatanggalin. At dun ho sa 120 na ho iyon, hindi ho kaya masasayang kasi syempre hindi naman ho natin pwedeng sabihin kaagad sa kanila na kayo magpalit na ng kurso. Kung ang gusto talaga nilang kurso ay criminology, hindi kaya masyado namang maaapektuhan ang mga estudyante na i-displace natin. Kasi kahit papaano po, ang kanila pong gusto ay ang maging police, kung sila po'y bigla po nating aalisin ang College of Criminology or ang criminology course, ay sila naman po ay siguradong maaapektuhan. At ang gusto kong malaman po pa rin po sa atin pong chairman po ng education, hindi ka po nagkameron ng study ang atin pong kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Wala po. Wala pong nangyaring study po, basta nalaman Hinahanap po. ko po yung feasibility study nila or research man lang sa need ng pagbubukas ng BS Criminology. Wala po. So, Wala po. bigla na lang pong parang tumubo na May lamang po yan nagsuggest na... lamang po ay kanila na hong inaprubahan. Ay di siguro mas maganda ho siguro malaman na rin bilang kayo na rin po ang kasama sa board ng Board of Trustees ng ating kolehiyo ng lungsod ng Lipa kasi ang iwasan po natin ay yung mga darating pa hong panahon. Baka ho meron pa hong uling umusbong na iba pong mga kurso na hindi na po natin nalalaman at wala pong study na ginagawa. Hindi lamang po pondo ng Lipa ang masasayang, oras po ng mga estudyante ay masasayang din kung pabigla-bigla po ang mangyayari pong kurso tapos aalisin na rin po ang kursong yon. Ano ho? So dun ho sa 120, ano ho ang magiging plano kaya ng atin pong komitiba ng edukasyon para dun sa mga 120 na bata? Napakadali po na itong mga kung sakasakaling madi-displace sa College of Criminology na sila ay kumuha ng kursong IT, Mass Communication, kahit po Education or any 4-year course. Kung talagang gusto nila magpulis, sila po ay pwedeng magpulis. Kahit ano pong kurso, basta ho 4-year course. Ako ho'y may mga estudyante doon sa aking pinagtuturuan simula pa noong 1994 na mga graduate ng PT, graduate ng Psycho, graduate po ng Marine, graduate ng mga hindi po related sa criminology. Pero sila pa yung mas nagiging magagaling na police, Mr. Chair. Doon po sa kanilang curriculum ng BS Criminology, doon ho sa 1 year na nakuha na po nila kasi matatapos na ho kung 2014 to 2015 nag-start po yun. Wala pong masasayang kahit isang subject. Ito po lahat ay i-credit. Hindi ko po masigurado dahil hindi ko po nakikita ang prospectus. Pero kung yan naman po ay siguro may masayang, siguro ay maximum na ng 6 units. Siguro ay maximum na ng 6 units na po pwede namang maging regular pa rin sila dahil baka naman halimbawa ang kurso ng criminology ang dinidemand ay 150 units. Baka naman itong ibang kurso ay 140 units lamang para ikaw ay makatapos ng 4 years. So, yun ho ay madali hong mai-adjust iyon at kayang-kaya pa rin nilang makatapos sa loob ng 4 na taon. Sa akin hong experience bilang isang edukador, simula pa po 1994 sa pribadong institusyon, Mr. Chair. Kasi yun ho ang aking wino-worry at ako naman po yung naaawa rin sa ating mga kabataan
pagkatapos ho ng isang taon, tapos hindi ho nga makikredit yun, ay talaga hong madadagdagan pa ang kanilang pag-aaral para ho makatapos kaagad. Alam naman po natin na ang ating mga estudyante sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa ay pinipilit din lamang po na sila po yung makatapos kaagad sa lalong napakadaling panahon para naman sila yung makatulong sa kanilang mga pamilya, makapagtrabaho kaagad ng maaga para sa kanilang kinabukasan. Noon ho kasing babanggitin ko na rin po at total naman po nabuksan yun na ho iyan, maganda nga ho ang inyong isinasuggest na magkameron din ng English or speech laboratory para ho sa mga nagsusulputang BPO at iyon nga po ay para sa mga call center. Isa po rin nga siguro sa isa sa napaka-in-demand ngayon na trabaho ay ang sa call center. Pero Mr. Chairman, ang nais ko rin po sana kung ito po yung mapapag-aralan ng ating komitiba ay mag-survey po tayo, tingnan po natin ang ating pong mga naging estudyante ng ating pong KLL, yung mga graduate po doon, kung ano na po ang mga naging trabaho nila sa panahon ngayon. Pagkatapos ho nilang graduate, yung gahong kurso na tinapos nila ay siya ring nagiging trabaho nila o iba po ang nagiging trabaho. Kasi yan ho ay makikita natin kung nagmamatch po ang kurso nila sa kanilang trabaho para ho mapag-aralan po nating mabuti ang mga tinatayo po nating kurso diyan. Kung ang kurso ho halimbawa ay teacher sa English English studies at para ho maging teacher, kung yun po ang kanilang nagiging trabaho. Kasi dapat po talaga iminamatch po natin ang mga kurso nila doon sa mga trabaho na pwede ho nating makuha, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Lipa. May mga ilan na pong mga establishmento na nagbubukas po dito sa atin, pwede ho siguro nating doon itugma ang kurso na ino-offer ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa. At palagay ko ho, madami na ho ang hindi lalayo ng lungsod ng Lipa, hindi na ho mangingibang bayan, hindi na ho mangingibang bansa. At dito na lamang sa lungsod ng Lipa ay maibibigay na po natin ang trabaho para sa kanila. Yun nga po ang sinasabi po natin na matching po ng course at matching din po ng trabaho na maibibigay natin dito sa lungsod ng Lipa. So, napakaganda po ng inyong binuksan at ako po ay sumusuporta sa pag-aaral po na inyong gagawin para humalaman natin kung ano po talaga ang ikagaganda ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Ang pangalawa na lamang pong bagay na aking gustong buksan ay nabanggit ho ninyo kanina na yung atin pong acting dean ng criminology ay magiging consultant din po natin sa atin po sa edukasyon ng lungsod ng Lipa. Wala gahong conflict of interest yun o duplication ng kanila pong salary o double compensation. Kasi ho empleyado ho ng ating kolehiyo ng lungsod ng Lipa tapos ay consultant pa rin ho natin at the same time. Kaya nga po ito binigyan kong pansin dahil dapat ang dean, kahit OIC o acting, ay dapat yan ay 8 oras ay available sa ating kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Hindi po talaga po pwedeng part-time yan. Sa akin hong karanasan bilang nasa pagtuturo po tayo. Dahil kinakailangan po na ang lahat ng academic activities, academic requirements ay well-monitored ng isang dean, hindi po ng isang consultant. At ang akin pong komentaryo din dito, pag ikaw ay consultant on education, hindi ka lamang sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Dapat ay ikaw ay sakop mo rin ang mga secondary, primary, at ano pang mga scholarship na binubigay ng ating mayor na yan ay nakakapagbigay ng mga updates ng mga latest issues on education. Ang nangyayari po ay siya nga po ay dekana ng acting dean ng College of Criminology, Yes, Mr. Chair. Mr. Presiding Officer, kasi ngayon pa lamang naman po ilalagay kung sakasakali at kasama pa Nailagay lamang na po ang alam ko. Renewal na po yata ito. po. Oho, parang renewal na po ito. Ganyan po ang pangyayari din. Kasi
kung katulad nga po nung nabanggit ninyo, kung ito po ay acting capacity as the Dean of the College of Criminology, ay tama nga po na kailangan po ay kumbaga ho ay hours of work po ay let's say 8 to 5 ay kailangan nga po na regular po na pumapasok po ang atin pong Dean kasi siya po ang humahawak ng lahat po ng concerns ng ating mga estudyante sa KLL. So hindi ko po alam na ganyan po ang pangyayari. Mas maganda po at nabuksan po ng atin pong committee chairman ng education ng atin pong Dean ay sabay ho na consultant din po ng atin pong edukasyon ng lungsod ng Lipa at ang kanya pong pagpasok ay dapat po ay regular po na 8 to 5 Monday to Friday or Monday to Saturday, Mr. Chairman. So maraming salamat po sa pagbubukas po ng ating chairman. The Honorable Makasaet is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ang sa akin lang naman po, Mr. Chair, Konsehal, is parang points of consideration totally mapapa-assign po ito't pag-aaralan dito sa inyong komitiba na dapat pong i-consider. Doon lang po sa mga pakikinig po sa mga nabanggit po kanina ay meron lang po ako na mga katanungan. Kasi if at nabanggit din po kanina na ang KLL is already, ang criminology is already an existing course sa ating pong kolehiyo na lungsod na Lipa. But ako po'y siyempre nagugulumihanan at nagtataka, how would this be proper without na mag-ooperate nang wala pong permit sa ating committee on sa Commission on Higher Education. Kasi siyempre, bago ho maipatupad po ang ating isang kurso dito po sa college, siyempre ho dapat may permit yan dito sa ating CHED. And siguro po dapat niya ay may patawag siguro ang KLL, they might have, I think they may have the sufficient papers to show proof kasi hindi mo sila makakapagpasa ng course at makakapagpapasok ng mga criminology students nang walang permit from the Committee on Higher Education. And I'm pretty sure to get the permit from the Committee on Higher Education, meron po yung mga requirements. So we have to palabasin na lang po natin yung proof dun sa CHED. Then second po, I just agree with the most of the members of the Sanggunian regarding dun sa wala sanang masasayang na units na ating pong makita. But then I go to when we dwell dun po sa mga walang masasayang na units, nabanggit niyo po kanina na I just want na malinaw po ito dun sa ating komitiba na we question the legality of kasi ito nga'y renewal, we question the legality of the consultant being an OIC dean. So if she is the OIC dean, malamang ko syempre siya ang mga napirma doon sa mga subjects pag pumasa ka o hindi. Then once we question the legality of the position of her being the OIC dean, we also question the papers that she signed. So dito po sa akin lang ay may consider po dun sa ating komitiba kasi once we question her legality, malamang po kung mapapatunayan na hindi siya karapat-dapat doon, questionable na rin yung sa mga pinirmahan na mga grades ng mga estudyante. Then, automatically, ang mangyayari ho diyan, parang mababaliwala ang lahat dun sa mga estudyante. Kasi yung mga pinirmahan, yung mga magbabalidate na mga pinirmahan, I don't know if kung tama po yung aking iniisip, sa akin lang po yung mapag-usapan din dun sa ating komitiba kasi I think it's one of the major issues na kailangan ng pag-usapan dyan, yung legality ng mga pinirmahan ng ating OIC din. Kasi maapektuhan lahat ang mga students, although pwede nating mailipat, pero pag kinwestiyon naman ng CHED, ang legalidad ng kanyang pagpirma diyan, baliwala ang lahat. So, yun po yung akin sanang ma-consider na kung sakasakali naman na ating pag-usapan, syempre total ito naman kolehiyo na lungsod na Lipa under the city government, we could coordinate with the Committee on Higher Education para dun sa mga legalidad ng mga pinasok na mga subjects ng ating mga estudyante para makasigurado lamang tayo na hindi masasayang ito kasi nga may problema dun sa ating dean. But as regards dun then the other issue is as regards to double compensation. Siguro po nakita ko naman, wala po yatang double compensation na mangyayari kasi I don't know, but we could see in the records ng ating KLL kung talagang sumisweldo po sa KLL. But if she is acting only as an executive, as an consultant, I don't think she'll be properly endorsed to be one of the employees of the KLL. So we just have to make sure. Pero tingin ko po medyo
Siguro maganda nga hong siguraduhin na lang po natin kung kung meron double compensation, but I doubt if there would be double compensation. But I think the major issue here is regarding doon po sa mga maapektuhan na estudyante at saka doon sa mga ligidad doon po kanilang mga pinirmahan para hindi ho talaga masayang yung mga subjects na ipinasok. Thank you, Mr. Chair. The Honorable Katipon is recognized. So yun yung inuulit ko kanina na OIC siya at the same time consultant na nagko-conflict ko. Bakit hindi ho natin kaya ipatawag ng isang public hearing, committee hearing, the personnel officer, the president of ng KLL, and the consultant. Siguro yun lang naman tsaka the city administrator. The board of trustee. Para ho tapos agad ho yung kung ano talaga ang kalalagyan, pati ho yung pag-i-evaluate ho natin kung ito kahong criminology course na ito ay dapat ituloy o anong gagawin ho sa mga bata ito para isang upuan na lang ho at para ho malaman natin kung ano talagang kahinatan ho nito nang hindi ho talaga na nagkakaroon ho tayo ng palaisipan na bakit yung baka naman yung consultant voluntarily kwan lang doon na talagang as OIC, hindi naman siya tumatanggap ng sweldo o kung ano pa man, ay malaman ho natin na ito naman gratis yung kanyang ginagawa. At kung yun may double compensation, sa tingin ko naman hindi dahil yung isa as a consultant, mas marami ho tayong malalaman at in aid of legislation. Final statement, Honorable Linatok. Ang BS Criminology din nga po pala ay isang board course. Kaya nga po, kung ang ating departamento na ino-offer na ito na kurso ay hindi established, tama po na merong kinakailangan na dumaan ito sa CHED. At yan naman po ay talagang basta't meron kang pinakitang listahan ng faculty, yan ay pwede ka mabigyan sa unang taon. Sa pangalawang taon, yun nga po sinasabi ko, i-require ka na ng mga permanent positions, i-require ka na ng mga laboratory. Ano po? Kagaya po ng estado ng ating ospital ng lungsod ng Lipa. Na kung saan ay para ikaw maging secondary, kailangan bilhin mo muna to. Yun po ang napakasimpleng parallel example nito. Ano? Na ito pagka pinatagal pa natin lalo, mas marami po ang masasayang. At sana'y mali ako. Meron po tayo ditong College of Criminology sa LCC. May College of Criminology sa Lyceum of Batangas. Pwede nating silang bigyan ng scholarship kung talaga'y gusto'y maging pulis. Atin pong himayin kung sino talaga yung po pwede na maging magaling na mapulis. Deserving. Kasi sa statistics po, sa mga gumagraduate ng BS Criminology, siguro kung may gumraduate na 100, maswerte na ang 50 na matanggap. Maswerte na ang may 50 na matanggap at makapasa sa board exam at maging pulis. Dahil nga po may PNPA doon po sa Silang Cavite. Meron pong Philippine Military Academy sa Baguio na po pwedeng pasukan at bigyan din natin ng rekomendasyon kung talagang ang gusto ay maging pulis. Pero kanina nga po sinasabi natin, kinonfirm din po ng ating ni General Katipon, ni Consel Katipon, na kahit anong kurso ay pupwede na ikaw ay maging isang pulis. Kaya nga po, ang akin dito practicality, yung in demand. Nandito sa atin ngayon ang demand na magkaroon tayo ng maraming produce na magiging call center agents. Meron tayong mga kumpanya dito, hindi nila kailangan ng BS Criminology graduate. Hindi nila kailangan yon. Pero kung mag-i-invest pa tayo sa mga laboratory na to, firing range and everything, invest na lang natin sa speech laboratory, mag-invest tayo sa English Proficiency Program. By that, we can make a memorandum of agreement with all these call centers. At meron naman po tayong ordinansa, may ipatupad natin. Yung 80% ay dapat ay Lipenyo. Paano nga natin may ipatupad sa call center yan? Kung ang English naman natin ay how are you ga? Ay good morning. So siguro kung yan ay madi-develop natin sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, we can be the best producer ng mga estudyante
para sa mga pangailangan na to. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. Privilege, the Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, as committee chairman ng ad hoc committee ng Access Roads, ay atin pong muling bubuksan ang ating ginawang committee hearing noon na nandito po yung taga Star Tollway na siya po ay nangako na by January ay mag-start na yung construction ng exit dito sa may Balete. January 2014. Yun po ang pangako niya noon. And sa atin pong nakikita ay wala pong sinisimulan pa. February na po at magma-March na. So, nais ko pong ipatawag muli ang head ng Star Tollway at malaman kung bakit hindi pa nagsisimula yung kanilang naipangako na start ng construction. Napakalaking bagay po ng pagbubukas ng Star Tollway. Lagi po nating sinasabi na ito po ang makaka-decongest ng traffic dito sa ating bayan sapagkat hindi nadadaan ng tambo yung papunta ng mga taga-East District, Mr. Chairman. So, atin pong i-refer ito sa tamang committee ba? Mr. Secretary, gawa na lang po tayo ng letter address po sa DPWH and Startol. Sa Star. Oh, Star Tollway regarding yung inquiry po ni Honorable Monte Alto. Okay. At isa pa po, Mr. Chairman, yun nga pong sinasabi nating mga access road na kung saan ay noong isang linggo ay sinabi ulit natin, nagsisimula na po ulit yung construction sa Pure Gold. At ito po ay malinaw sa ating ordinansa na ito'y kinakailangang magbigay ng access road. Pwede po bang malaman kung ano na ang status ng ating ginagawang mga privilege speech dito at kung nakikipag-usap po ba itong Pure Gold at tayo ay hindi makapagbigay ng committee report sa dapat na ipatupad sa ginagawang ito ng Pure Gold. The Honorable Joel po ba, pwede po ba kayong sumagot? Magandang umaga po. Galang Raul Consider Raul Monte Alto. Tayo po ay nagpatawag na po ng committee hearing po na kundi po ako nagkakamali 3 weeks ago. Kaya lamang po nung sila po itawagan po natin ay nagpasabi po sila na hindi daw po sila available ng 2 linggo. Tama? 2 linggo ano? 2 weeks no? Oo. Ayan po. Hindi daw po sila available. At madami daw po sila mga opening at saka mga busy daw po sila. So sa akin pong tingin naman po doon, sa ginagawa po nilang yun, para po sila umiiwas, makipag-usap sa atin. At dahil nga po, kumbaga tama naman po yung sinasabi ng ating kagalang-galang Consider Raul Monte Alto, na doon po sa ating binigay na specialist permit sa kanila, nakalagay po doon na dapat mag-provide po sila ng daan ng kalsada sa likod. Kung hindi man po ay magbigay din po sila ng setback sa magkabilang gilid. Na kinakailangan ng sa gano'n naman po, kung may titigil na mga sasakyan sa tabi ng kalsada, ay hindi naman po masyadong makakaabala. Kung hindi po sila pa, kaya ngayon po linggong ito, kami po ng kagalang-galang Nonato Montero, ay nag-i-schedule po kami ng isang committee hearing pong muli. At ang sa ganon, ating pong mabigyan linaw kung ano nga po baga talaga gusto nilang mangyari doon sa ating mga kolatilya. Dahil malinaw naman pong isang paglabag o isang pambabastos sa atin ang kanilang ginagawa. Lalo't higit ay napakadaming mga chismis na lumalabas. Ano po? Na hindi naman po, bagamat hindi po totoo, ay masakit po sa ating mga konsehal na nakakarinig po ng ganon. Kaya kagaya na sinabi po ng ating Konsehal Don Linatok, hindi po natin kailangan ng isang pure gold din sa lungsod ng Lipa. Mr. Chairman, The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, yan nga po ay naipatigil na. At tayo po yung nagmanifest dito na sinasabi natin na talagang kaya yan ipinatigil ay dahil sa hindi sila sumunod sa ating ginawang ordinansa. Hindi po sila nagbigay ng access road. At yan po yung napatigil. Ang akin lang pong sinasabi ay bakit po hindi pa tapos ang usapin ay meron na rin po ulit
na itinutuloy na construction diyan sa Pure Gold. Yun lang po. Kaya po marami ang tao na nag-iisip ng masama dito sa Sanggunian ay dahil sa iyay napatigil na. At ngayon nga po ay walang nangyari sa pakikipag-usap ay bakit po naitutuloy ngayon. Yan lang po ang aking ini-address sa komitiba na huwag pabayaan na maituloy yung construction hanggang sa sila ay hindi pa nakikipag-usap sa komitiba dito sa Sangguniang Palusot. Yun lang po, Mr. The Chairman. Honorable Katipon is recognized. Yun nga ho yung usapin dito na ang ganda ho, naggawa ng dalawang ad hoc committee. Isang ad hoc committee, magmamonitor ho ng mga ordinansa kung na-implement. At ang isa ring committee kay Consiel Raul na statement ni Consiel Raul ng last time na talaga siya magbibitiw doon kung sakaling tuloy yung construction. Ang tunay ho dito, sa kahihikap din ho namin dito sa Lipa, kami na Consiel, ang nangyayari ho diyan, tuloy-tuloy ho yung construction. Ang sabi sa amin, magkano ang napabigay sa inyo ng Pure Gold? Pinagbibintangan ngayon ng taong bayan ng Sangguniang Panlusod na tayo nasusuhulan ng Pure Gold dahil nga tuloy yung construction. Pero napakaliwanag naman ho sa ordinansa, kung talagang ang ordinansa ho isusundin, na kailangan ho nila mag-provide ng kalye sa likod na magko-connect sa Etzlotori at Pilaygo para ho maging maluwag ang daanan. Kung ikay manggagaling San Isidro at mamamalingki ka sa Pure Gold, hindi ka nalalabas din sa highway, doon ka na lang sa likod. Kasimple, isang pedestrian overpass after ng construction, dito pa lang sa kaunting kaling ating hinihingi, hindi nila maibigay na sila nagbabiolate sa ating ordinansa. Eh siguro, nararapat lang ho na ako'y tama, pagbigyan natin ang komitiba ng 1 linggo na mapatawag. Hindi po pwede yung dahilan ng Pure Gold, sila'y busy ng 2 linggo. At sila'y pumapasok dito, sila na may negosyo, na sila'y kikita rito, kaya sila'y magninegosyo. Pero, irespeto naman nila ang gusto ng Sangguniang Panlusod. Ang gusto ng Sangguniang Panlusod ho, hindi magpasuhol. Ang gusto ay tumama lamang sila sa ordinansang inilaan sa kanila na special use permit ng Sangguniang Panlusod. Before the Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat ho ng aking mga kasama rin sa Sanggunian, ganun din sa ating mga bisita. With regards po ito doon sa sinabi ng ating kagalang-galang Consiel Raul Monte Alto, sa totoo lang po, last week ay nakipag-coordinate yung aking mga staff doon sa taga Pure Gold. At iisa rin ho ang dahilan, sila daw ho ay very busy dahil sa dami ng kanilang branches na binubuksan. Now, tayo naman ho dito ay meron ng ginawang ordinansa. Ano ho? Ang tingin ko ho dito, sa akin ng opinion, ay hindi na ho dapat tayo magpatawag pa uli ng isang committee hearing. Kasi may ordinansa na ho tayo eh. So, ang akin ng opinion dito, ay magkaroon na ho tayo ng closure order. Kasi meron naman ho tayong basihan. Dahil hindi naman sila sumusunod, may violation na ho sila. Ngayon, kung ang tayo rito sa Sanggunian ay nagkakaisa, na sa lahat ng ating mga ipinapasang ordinansa at hindi naman sila sumusunod, eh, ang tingin ko may karapatan na tayo. Kung tama po ako na mag-recommend na lang po tayo para sa stopping ng construction ng Pure Gold. Kung tama po ako. So, sa akin po opinion, ay masasaya lang po kung kami ng ating kagalanggalang Joel po ay magpapatawag po ulit ng isang committee hearing tapos hindi naman sila darating. So, masasayang lang po yung oras. So, base po sa sinasabi ng ating chairman ng ad hoc committee ng rerouting ng ating mga iba't ibang mga traffic at saka yung sa paggawa ng iba't ibang mga daan para maibsan ang ating mga traffic, I suggest na tayo po dito yung magkaisa. Ipa-stop na po natin yung construction para po sila mapilitan na makipag-coordinate dito sa atin. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho uli, Mr. Presiding Officer. Gusto ko ho munang sabihin po sa atin pong lahat na ang Sanggunian ay business friendly ho. Lalo na ho sa mga investors na dumarating dito sa lungsod ng Lipa. Madami ho tayong ordinansa, madami ho tayong resolusyon na ginagawa dito
para humahikayat ho natin ang mga negosyante dito sa lungsod ng Lipa. At tayo po ay gumagawa ng paraan para ho pati ang lungsod ng Lipa ay makinabang sa mga negosyanteng ito. Pero nga ho, ang nangyayari nga po ay ilan na po ang nagsabi ng mga konsehal dito sa atin na ang pure gold ho ay lumalabag na ho sa ordinansa o meron na hong vina-violate na ordinansa. At tayo nga po ay gumawa na po noon ng isang ordinansa o isang resolusyon dahil po nagkameron ho ng balita na itinigil po ang pagawain doon po sa pure gold. Pero after a couple of weeks, ay binuksan na po uli, o after a week or a couple of weeks, ay binuksan na po uli at nag-umpisa na ho uli ng gawaan. Considering po na meron pa rin hong violation. Narinig ko rin po kanina na magpapatawag nga po uli ng isang committee hearing this week para naman ho makausap ng ayos, malaman ho natin kung ano ho ang aksyon na ng pure gold para ho doon sa pagva-violate po nila ng ordinansa. Narinig ko rin nga po ang sinabi po ng ating kasama na si Consel Patmon na dapat ho'y mag-order na po ang sangguniang panlunsod ng closure ho o temporary stopping the construction of the pure gold. Pero Mr. Chairman, kung ito po'y ipapatigil po natin dito sa sangguniang panlunsod, baka naman ho tayo ang lumabag ho sa atin po kasi wala hong karapatan ang sangguniang panlunsod na magpatigil. Siguro ho dapat ina-address po natin ito sa atin pong executive. Ako po'y makakasama ninyo sa isang resolusyon, i-address po natin sa executive na ang pure gold ay nagva-violate ng isang ordinansa natin dito sa sangguniang panlunsod, ipa-implementa naman ng ating executive ang ordinansa natin. Kasi ho ay narinig ko rin kanina, binabaliwala ho at hindi ho sinisipot si Konsehal Joel Pua, si Konsehal Patmon pag nagpapatawag ng committee hearing. Ito naman po siguro official business ng sangguniang panlunsod. Sa palagay ko ho, kahit gaanong kadaming branches, kahit gaanong kadami ho ang kanilang ginagawa, ang sangguniang panlunsod ho, ang nagbigay din sa kanila ng permiso para ho makapaglagay ng pure gold dito sa atin sa lungsod ng Lipa. Palagay ko naman ho'y dapat ho, tinitingnan din po nila ang sangguniang panlunsod para naman ho sa mapayapa at magandang pag-uusap ng lungsod ng Lipa at mga negosyante ng lungsod ng Lipa. So Mr. Chairman, kung ang atin pong mga kasama ay magpapasok ng isang resolusyon na sasabihin po sa ating executive department, sa atin pong city administrator, sa atin pong engineering, sa lahat po ng departamento ng lungsod ng Lipa, ako po'y makakasama po ninyo para lamang po malaman po ng pure gold na ang sangguniang panlunsod ay nagkakaisa para ho sa pagpapasaayos ng lalong-lalo na ng trapiko ng lungsod ng Lipa at pagva-violate nila ng ordinansa ng lungsod ng Lipa. Maraming salamat, Mr. President. The Honorable Makasaet is recognized. Sususugan ko lang po yung mga sinabi ng ating mga kasamahang konsehal dahil totoo naman po na ang samang pakinggan na nababahira ng pangalan ng sangguniang panglunsod dahil ho na napagbibintangan na tumatanggap sa ating pure gold. But then again, tayo po kanina yung nagsalita regarding sa pagpapasa ng isang resolusyon at totoo na wala naman ho talaga tayong kapangyarihan. May I suggest na lang po sa ating Mr. Chair na ang tingin ko pong kailangan ho natin gawin ay yung pong ating pag-organize ng oversight committee ay may put into place na ho at napag-usapan naman ho natin na ang mga miyembro ng ating oversight committee would be having representatives coming from the executive department para po sa tingin natin tayo we as part of the legislative we can only pass resolutions and ordinances but as we all know gaya nga po na sinabi kanina ang executive ang nagpapatupad.
But as part of our oversight function, ay pag naisama na po natin ang ating mga taga-executive dun sa ating komitiba na ibubuo, ay sa tingin ko po yung mas mapapadali ang ating po mga pinag-uusapan ho dito kaysa, although I agree, pwede naman ho tayo magpasa ng isang resolusyon, pero sa tingin ko tingin ko naman ay mas may pangil pag kasama na rin po natin yung mga magpapa-implementa ng ating mga napag-uusapan dito po sa ating sanggunian. Privilege. As the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, dito po sa sulat nila noong January 13 ng Pure Gold sa pamamagitan ni Lalet Alea, Site Inspection and Acquisition Manager, ay kanila pong sinasabi dito na gusto nilang ipareconsider yung mga conditions na inilagay natin sa special use permit na ating ibinigay o ipinasa para sa kanilang pure construction ng Pure Gold. At sinasabi din po nila na dito na sila ay nire-require na magkaroon ng road network sa likuran at magkaroon ng pedestrian overpass. Na ito nga po ang hinihingi nilang reconsideration na ang gusto nila mag-construct muna sila at saka magkaroon ng assessment ng traffic. Ay sa ngayon nga pong wala pang Pure Gold doon, ay matraffic na. Ano pa ho ang kailangan nating i-assess? Ano ho? So ito po ay talagang malinaw na ayaw nilang sumunod. Dahil alam ko ho, from the start, ay sinabi na nila na hindi nila kayang gawin yung ating mga kondisyones. Sapagkat hindi pa nga ho sila humihingi ng special use permit, ay nagsisimula na silang mag-construct diyan. Ibig sabihin, binabaliwala nila ang paghingi sa atin ng special use permit. Na kung saan wala pang special use permit, ay nagsisimula na silang mag-construct. Ano ho? At sa ngayon po, kung ano sasabihin ko nga po uli, ay nabinanggit ni Consel Joel Pua, hindi talaga po natin kailangan ng Pure Gold dito sa lungsod ng Lipa. Sapagkat ako po mismo ay talagang I am vehemently objecting to this construction and possible operation of Pure Gold in the city of Lipa, because this will affect the business of public market and this will affect greatly traffic congestion in the city of Lipa. Thank you. The Honorable Makasaet is recognized. In addition na lang po, Mr. Chair, dun sa ating mga pwedeng gawing aksyon, total tayo po ipapatawag at dun sa ating oversight committee function, we also know for a fact that Pure Gold is a listed company sa ating pong stock exchange. At alam mo natin, stringent po yung mga requirements ng ating pong mga listed companies sa ating stock exchange. And pwede po natin siguro idirekta doon po sa mga naghahawak, doon sa kataasan, a letter coming from the Sanggunian, how Pure Gold is planning to operate here in the city of Lipa without the proper coordination and permit dito po sa ating bayan, sa ating pong Sangguniang Panglungsod. And I think if we have this letter going na address po doon sa kataas-taasan bilang mga players po doon po sa ating stock exchange, tingin ko po mas malaki magiging epekto as a feedback coming from their stockholders, at sa tingin ko po mas mape-pressure sila na makipag-coordinate sa ating sanggunian. Sure. Maraming salamat po. I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. The Honorable Pua is recognized. Good morning po muli. Dahil po sa kadahilanan at nakita po naman natin ang paglabag po ng Pure Gold sa ating ordinansa So, nakita po naman natin ng Pure Gold po lumabag sa ating ordinansa at malinaw po na simulat sa poll pa lamang ay wala po silang intensyon na sumunod sa ating mga kulatilya na nilagay sa special use permit. So, nire-recommenda po ng inyong lingkod na magpasa po ng to pass a resolution directing the city engineer to stop the construction of Pure Gold for violation of the provision of its special use permit. Any second?
Seconded by the Honorable Linatok and Libiste. Discussion? Mr. Chair, I just would like to suggest if we can address the resolution to the city mayor through the city administrator and the city engineer. Pwede ba yun? The Honorable Puwa. Sige po. I-address na lang po natin. Any further discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. The Honorable Makasait is recognized. Kagalang-galang na Chairman, ako po lamang may nabalitaan dito po sa ating bayan na Excuse me po, may I request all members of the Sanggunian to please observe proper decorum. The Honorable Makasait has the floor. Continue po. doon lang po yung ating nabalitaan. Kasi po, I think weeks ago, napag-usapan po natin yung ating pong resolution regarding doon sa mga telco companies. But then again, ako po yung may mga nabalitaan and I wish na ito, at sana po yung ma-actionan po natin ito. Sorry. Nabalitaan po ko yung ating pong, ilan po sa mga towers ng ating pong Globe ay wala pa pong SUP. So, may I suggest, Mr. Chair, na ito po yung mabigyan po natin ng pansin kasi hindi pa po lahat ng Globe Towers ay merong SUP. Kita naman po natin doon sa ating ipinasa dati, binigyan na nga po natin sila ng pagkakataon para makipag-usap po sa atin, ay hindi pa rin sila tumutupad doon sa kanilang mga responsibilidad. Refer to the Committee on Transportation and Communication and Public Utilities. Privilege. Ano? Interpolation, Mr. Chair. Is the good The councilor Honorable willing Makasait is willing to be interpolated. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. May I inquire as to the source of the data that several telco cell sites of Globe Telecom does not have SUP at present? Doon po sa permits po natin sa baba ay nakita po na wala pang mga SUP yung ilang mga towers. Ito po ba ay sa Globe lamang po at hindi po kasama ang cell sites ng Smart, ng Sun, and other cell companies po natin? As far as I know po kasi ang akin po nalaman lamang ay sa Globe, but I don't think there's any wrong kung ating pong malalaman dun sa ibang mga telco company. I would suggest that if we are investigating the availability or non-availability of the SUPs, wag po natin i-single out si Globe. Let's also investigate whether or not may SUPs din po bang existing para po sa iba pong mga telcos so that we can also be fair in the implementation of the investigation. I agree, Honorable Thank you Chair. po. Any privilege? The Honorable Lawan Singh is recognized. Wala na, last na. Sige. Mr. Chair, magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga kasamahan sa magandang umaga. Nais ko pong buksan, Mr. Chair. Ngayon po ay napapalapit na ang summer break. Siyempre po sa pagdating ng panahong ito ay dito po magkakaroon tayo ng mga liga, mga sports fest sa ating mga barangay, sa mga interpurok. At correct me if I'm wrong, Mr. Chair, ang sa pagkakaalam ko po ay ang SK Fund ay naka-hold ho. So hindi ho ating mga galaw SK Fund. Para bilang ho, coordination ho ng city government, paano ho natin matutulungan sa mga paliga ho ng bawat barangay na gaganapin. Nais ko po sana na sa appropriate committee mapag-aralan kung saan po kukunin pondo para po sa bilang tulong po natin sa mga bawat barangay. Yun naman po, maraming salamat po, Mr. Refer to the Committee on Appropriations and Youth and Sports. Discussion. The Honorable Makasait is recognized. Honorable Chair, regarding po dun sa 10% SK Development Fund, ito po January pa ho ay naging problema na ng ating mga kapitan. Kaya po ito amin hong binigyan na ng aksyon. Dahil sa katunayan, ang 10% SK Development Fund ay ginagamit po ng ating mga kapitan at ng mga dating nagpapatupad, hindi lamang po sa mga paliga, pati ho dun sa kanilang mga scholars na nangyayari ho medyo hindi nababayaran dun sa mga school kasi nga hold ho at wala pang inilalabas na memorandum ang DILG kung paano gagamitin ang ating 10% SK Development Fund. But then again, ang opisina po ng ating ABC ay nakipag-usap na po sa ating Regional Director, si Ms. Jocelyn Go, and we've already passed a letter of query
dito po sa ating RD at nakikipag-coordinate po tayo sa ating DILG kasi ito pong problemang ito hindi lamang po dito sa atin pero sa buong Pilipinas na problema at ayon po sa ating RD, ito po yung pinagmimitingan na ng lahat ng mga RD sa buong Pilipinas kung paano natin i-utilize o gagamitin ng ating 10% SK Development Fund. But then again, a letter of query has already been passed and ang sabi po sa atin ni DILG DOY ay ipapadala po by next week or in 2 weeks time ang sagot po doon po sa ating letter of query para magamit po natin ang ating 10% SK Development Fund. Kasi nga po, ito'y kasama rin po sa programa, nakipag-coordinate po ang ating executive department para doon sa gagawing paliga, doon sa ating tauna na Inter-Barangay Sports Fest na kung saan ang kalimitan po na ginagastos ng mga barangay ay nanggagaling sa 10% SK Development Fund. The Honorable Luwan Singh is recognized. Mr. Chair, kung ganun po, maraming salamat po sa ating ABC President dahil po ito'y malaking tulong po para sa ating mga kabataan dahil po hindi lang po ang Paliga Sports Fest, ito po ay isa rin na yung physical fit para sa ating mga kabataan at may iwas po natin sila sa masasamang bisyo. Yun lang po, Mr. Chair, maraming salamat din po. The Honorable Monfero is recognized. Good morning po ulit. Ang privilege ko po ay regarding sa nangyari ho aksidente sa ating kasamahan dito sa City Hall nung nakaraang linggo sa mag-asawa ho ni Mr. Libay Lopez at sa kanyang asawa. Gusto ko hong maibigay o sa appropriate committee kung sino ho ang dapat gumawa nito dahil sa akin nung aktual na binisita yung site at dumaan ho ko ng gabi. Marami na hong aksidente ang nangyari doon sa portion na yon ng Tambo. At napag-alaman ko po na noon hindi pa ho nagkakaroon ng widening ay hindi ho ganong karami ang aksidente nangyayari doon. Dahil nung panahon nung wala pang widening ay may mga ilaw daw po ang poste doon sa portion na yon. So kagabi lang po ay ako'y dumaan doon at talagang tama ho yung nakita ng mga tao at napag-alaman at talagang napakadilim po sa lugar na yan. So hinihiling ko po sa ating kapulungan na magkaroon ng isang resolution o ordinansa na magkaroon ng sapat na ilaw doon sa parting yon ng pinangyarihan na aksidente. Hindi lamang po ito doon sa mag-asawang Libay Lopez kundi noong mga nakaraang buwan. At noong pong panahong meron dong concrete barrier ay napakarami po ang bumabangga doon. So kung maaari po sana ay magkaroon tayo ng isang resolusyon o ordinansa para humapagawa ng ilaw yung portion na yon para po makaiwas ang ating mga kababayan o mga commuters sa mga aksidenteng nangyayari. Yun lamang po at maraming salamat. Referred to the Committee on Public Safety. Privilege. Kung wala na po, urgent matters, Mr. Secretary. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I move that we consider item number 1 of the business for the day as urgent, the supplemental budget number 1. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Item number 1 of business for the day is hereby declared as urgent. Likewise, Mr. Chair, I move that we pass on third and final reading a resolution concurring the supplemental budget number 1 of Barangay Quezon for the year 2014 in the amount of 193,488.43. Any second? Seconded by the Honorable Briones, Lebiste, Monfero, Makasaet, Buwa. Discussion? Objection? Hearing none. The supplemental budget of Barangay Quezon is hereby approved for third and final reading. Urgency? Mr. Secretary. Urgent matters. Number 1, a classification request from Agricultural. Refer to the Committee on Land Utilization. Appointment of clerk, barangay. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Good Government. And appointment of BHW. Barangay Barangay Mabini.
Refer to the Committee on Good Government and Barangay Affairs. And approval of subdivision plan and subdivision plan analysis of Belia Vita Lipa. Refer to the Committee on Planning and Land Utilization. And the last one is a request for reclassification of 400-meter portion of Refer to the lot- Committee on Land Utilization. Mercado. The Honorable Briones is recognized. Urgency? For urgency? Mr. Chair, I move for the urgency of item number 2 in our business for the day, and also the request of Barangay Mabini regarding the appointment of position. Because The second for urgency. Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. Item number 2. And the budget, the request of the Barangay Mabini is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the creation of position of Barangay Tambo and Barangay Mabini. Any second? It's jointly moved by the Honorable Mendoza and Briones and duly seconded. Discussion. Objection. Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Another request for urgency is for item number 4, 5, and 6 in our business for the day be considered. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Bisten Makasaet. Discussion. Objection. Hearing none. Item number 4, 5, 6 of business for the day is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution ratifying the contract of services entered into between the City of Lipa, represented by Honorable Mayor Sabili, and Dr. Eleanor Gamo, Consultant on Health Services, Attorney Percival Brigola, Consultant on Investment Promotion, and Mr. Ruben Gamboa, Consultant on Social Services. For third and final reading. For third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Linatok and Lebiste. Discussion. Objection. Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Any urgency? The Honorable Puwa is recognized. Ito po yung nasa mga urgent matters po natin. So, Mr. Chair, I move for the urgency of the request for passage of a resolution for the approval of the subdivision plan analysis of Bellavita Homes Lipa. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Katipon, Briones, and Lebiste. Discussion. Discussion. The Honorable Monte Alto is recognized. Okay na. Mr. Chairman, kung sa Anilaw po yan, yung po ba yung sa Anilaw, pwede po bang makita muna natin yung subdivision plan na approve natin? Kasi baka po tayo pwedeng magkaroon ng access road. Kasi usually po, ay yung ating ina-approve ay ating nagsasabi tayo ng access road. So dapat mapag-aralan po natin yung subdivision plan kung may inilagay silang access road. The Honorable Puwa is recognized. Katunayan po, nandito na po ang kanilang sulat. Ito po i-attach po natin. Makakaroon po doon ng access road from Anilaw, patungo po to sa Kayumanggi. Oo nga po, Mr. Chairman, ang importante po ay nakalagay sa subdivision plan yung access road na kanilang ilalagay. Ito na po, nandito na po. Pero kasama na po. Nakita niyo po ba, Mr. Chairman? I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of the request of Mr. Miles Mercado regarding the request, reclassification request of their property located in Barangay San Sebastian. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the matter brought up by the Honorable Puwa is hereby declared as urgent.
Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Miles Mercado, located in Barangay San Sebastian, with an area of 400 square meters, portion of 3,671 square meters from, ano ba to? Commercial? From agricultural, Commercial use. from agricultural to residential commercial use. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgency? Urgency? Sige. The Honorable Lawansing is recognized. Mr. Chair, may I request to pass a resolution to our DILG asking how to utilize the 10% SK fund. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgency? The Honorable Makasaet is recognized. Honorable Chair, I move for the urgency of Barangay Ordinance 01-2014 of Barangay San Celestino, creating an executive assistant for their barangay. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Monfero, Briones, and Lebiste. Discussion? Objection? Hearing none. The matter is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the said ordinance. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Before the... Again, I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Puwa is recognized. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, doon po sa subdivision scheme na sinambit ng Bella Vita, ay meron po silang ibinigay na access road going to Kayumanggi. Pero yung pong road na ibinigay nila ay pagkatapos ng kanilang donation na road ay meron pa pong dadaanan na lupa at yun po ay sinasabi ni Konsehal Joel Puwa na yun ay kanilang property at sila po ay nag-donate na ng 7,000 square Yun po yung meters. sa property po ng aking bayaw na dinonate po. Oo. Doon na para magamit pong kalsada patungo po sa Barangay Kayumanggi. Oho. So, Mr. Chairman, ito po ay napakalaking bagay sa lungsod ng Lipa. Sapagkat dyan po sa Antipolo del Norte, pagka po may affair ang Carmel at may libing, ay lagi pong napaka-traffic. So, kung yan po ay magiging access road natin, at yan na nga po ang ating komitiba nga yung hinahawakan, kung ikaw ay papuntang Lipa, pwede kang kumaliwa, papuntang Anilao, and dun nga po sa access road, ang labas mo na ay Barangay Kayumanggi. Opo. So napakalaking bagay po sa lungsod ng Lipa. At nagpapasalamat po tayo sa Bella Vita na nag-donate ng kalye. At yun nga daw po ay kanila pang ipako-konkreto, Mr. Chairman. Motion? Motion, Honorable Puwa. Mr. Chair, maganda po yung sinabi po ng ating kagalang-galang Conselor Raul Monte Alto. At tama po na yun po yung magiging talagang malaking tulong para po sa mga taga-lungsod ng Lipa dahil yun po yung magiging napakahaba po talagang traffic dyan sa Carmel, lalo't may libing, may mga simba. Yung mga patungo po sa bayan ay pwedeng dumaan po dyan sa Anilao, patungo po sa Kayumanggi. So, Mr. Chairman, atin pong hinihiling din na sa Bella Vita na kung sakaling mag-start ng development, ay mauna nilang gawin itong access road na ito upang sa ganon ay madaling ng pakinabangan ng mga tagalungsod ng Lipa. Ayun. Maganda po yung kahilingan po ng ating kagalang-galang Conselor Raul Monte Alto at sana po hinihiling ko na mapasama po yun sa kanilang plano. That's all, Mr. Chairman, and I... For the motion? Mr. Chair, Please reiterate your motion. maganda po, Mr. Chair, na yung pong concreting po sana ay mapasama na.
Doon sa ano, Hindi, approval na lang po. Approval Approval ng na. development permit. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution approving the subdivision plans of the subdivision plan analysis of Bella Vita Lipa located at Barangay Anilao and an authority for the city mayor to issue the corresponding development permit on the third and final reading. Any second? I join the Seconded. motion, Mr. Chairman. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, The Honorable Hernandez Veloso is recognized. may pangalan na po ba yung kalye na yan? I-reserve na po natin kay Councilor Joel po. Yung pong... Sige. Bukas din na. If there's no other matters to discuss, and if there's no objection from the floor, the session is adjourned.